beloved Boss Mike Cervera. Oo, eto. Oo, eto ngong, ano daw po mga kababayan pagpapapatay, pinapapatay na po, daw ni Sara Duterte at Pulong Duterte para ipategi na ang mga vloggers sa kanilang Sara Army. Ganito katindi ho itong mga ito, mga kababayan. Ganito. Ayan ho, Nauna ho, etong post. Ano po? Post ho ni Meme Pebbles natin. Ano? Ayan ho, mga kababayan Ito ho. Ayan, yan. Sabi ho dito, basahin ho natin, lakyan natin, Boss Mike. Para ho mabasa ng iba. Ito na ho, dito ho nag-umpisa ito eh. Ito'y binabaliwala ko, shinare ko lang Shinare ko lang ho nung isang araw. Hindi pa nagkakamali si Charlie. All my infos are legit. I am encouraging all the BBM bloggers and bloggers na nagtatanggol sa presidente na magpa-blatter. INC at Sara, Pulong Duterte, ang ipalagay nyo sa blatter. Sara and Pulong ang nag-utos. Kita nyo mga kababayan, mga hayop talaga itong mga demonyo na to. Ito hong mahilig sa pokpok na si Pulong Duterte, no? Hindi niya yata kayang salagin o hindi niya kayang i-take yung mga batikos. Para bang mga kababayan, sa mga putang inang to na mga Duterte, mga kababayan ko, sila lang ang may karapatan para mangwalang ya at mambatikos. Mga kababayan ko, lahat ng mga tira nila, puro fake news. Pero tayo, tumitira tayo ng tres. Pero, pasok na pasok. Walang fake news. O ano problema ninyo? Ayaw niyong tanggapin yung katotohanan ng mga balita ng mga kasamahan natin dito, namin dito? Bakit hindi nyo gamitin yung mga vlogger ninyong mga bobo? Kung bumatikos mga kababayan, palyado. Parang si Bato. Hindi pumapasok yung mga tira nyo, mga putang ina nyo. Di ba? Totoo mga kababayan ko eh. Paano yung mga vloggers nila puro mga bobo? Hindi makatira mga kababayan. Yung mga tira sa atin, mga kababayan ko, walang pasok. Parang si Bato, hindi pumapasok. Sabi nga sa flip top, di ba mga kababayan ko? So eto na, basahin ho natin mga kababayan ko eto ho, wag ho kayong mag-alala sa amin. Nakahanda na ho kami. Sa amin naman ho mga kababayan, gusto lang ho naming malaman ninyo. Kayong lahat, paki-share po ito, paki-ikalat, para ho alam ninyo na kung may mangyari po sa amin, alam nyo na kung sino ang dapat na usigin. Ano po? Sino ang dapat managot? Sino ang dapat na maparusahan? Ano po? Eto na. Mga kababayan ko. Sabi rito mga kababayan, Pulong Duterte. Ayan Sara, Pulong Duterte ang ipalagay nyo sa blatter. Sara and Pulong ang nag-utos. All BBM bloggers will receive warrants. Nako, putang ina. All arrest without due process, kita nyo ho. Kasi mga kababayan, meron na hong isa ang nasampulan. Huhulihin ka ng walang warrant of arrest. And some of us, after warrant of arrest, ay itutumba. Kita nyo, mga kababayan ko, isa-salvage ka na lang, parang ganon. Ang ibig sabihin ni Meme Pebbles. Dahil sa umaksyon ng gobyerno, sa fake news at nasampulan ng ibang DDS bloggers like Jason Sa, nagsanib pwersa ang iglesia daw ni Cristo. Nako, totoo ba ito? Tayo nire-respeto natin mga kababayan, ang iglesia ni Cristo. Bakit nadadamay dito? At Sara Army na sampan tayo ng kaso at itumba kayo. Nako, grabe Waiting for the names of the bloggers pero meron na ng 3 na nasa list. Hindi ko pa alam kung yung 3 ay nasampanan ng kaso. Mag-ingat mga kapatid, huwag kayong matakot. Hindi na baka naman mga kababayan talaga ba? INC?
Oo, hindi. Alam nyo mga kababayan, mataas ang respeto ko dyan ha, sa INC kasi marami ho tayo na mga kakilala, kaibigan. Sabi ko nga ho sa inyo, ang mga lolo't lola ko ay mga INC. Oo. Ipopost ko dito mga names ng mga vloggers. Sabi rito, mga kababayan, matindi ito. Alam nyo, sabi ng mga vloggers, wag natin babaliwalain yung Boss Mike. Sabi ko, talaga namang hindi dapat binabaliwala ito. Sapagkat ito hindi na maganda. Hindi na ho nila kayang lumaban ng parehas. 'Di ba? Yung pong kanilang laban na para bang tila sila na lang ang may karapatan ng lahat na gumawa ng fake news, sila na rin ang may karapatang magmura, mambaboy, mangwalangya, mga kababayan ko, ay mukhang hindi nila kayang ibalik. Mukhang hindi nila kayang tanggapin yung balik ng mga kababayan na yung mga mababait mas matindi kung magalit. Tayo mga kababayan, kayong mga matatagal na rito. Oo, kilala nyo ako. Ingat na ingat ho akong magmumura dito. Kaya lang mga kababayan, sumusobra na ho itong mga putang inan to. Diba mga kababayan ko, hindi ho tayo pala mura. Oo, ito'y ginagawa lang ho natin para tayo ay mapakinggan nila. Makuha yung atensyon ng mga bobo at mga tanga. Oo, hindi ho natin ugali yan. Yung mapagmura, dito lang ho. Oo, sa social media. Sa personal ho, magalang ho tayo, mga kababayan, ha? Hindi ho tayo, yung nating ugaling nagmumura dito, yung ginagawa natin. Oo, alang-alang lang po ito sa pakikipaglaban. Oo, di ba? Di ba, Ernie Palma? Mr. Followers, and good evening, sabi ni Ernie Palma. Ngayon, kayo, mga kababayan ko, nawalan kasi ng kita mga DDS. Iris Jo Ramirez. Nako, mga kababayan, pagdasal nyo ho kami, ha? Ito pa ho. Magugulat ho kayo, mga kababayan. Ito, hindi ko sana ito papansinin. I-share ko lang. Pero meron hong isang malapit na kaibigan tayo na nag-send, mga kababayan, ng isang screenshot. Ano po? Doon na po ako nabahala. Meron po tayong isang kaibigan na nasa kabila, nasa mga DDS, ang nag-send sa akin ng isang screenshot, mga kababayan, na mukhang galing sa isang GC, mga kababayan. So, eto na ho, mga kababayan. Eto na. Yan, tignan nyo, mga kababayan. Basahin natin, tinakpan pa ho yung pangalan. Eto, mga kababayan ko. Bagong-bago Oo, nasa North Korea ako niyan Eto, basahin ho natin, mga kababayan. Tanong po ni, ayan tinakpan ho yung pangalan para ho, mga kababayan ko, hindi ho mabuko kung sino man yung ating mga 007 sa kabila. Ano po? Basahin natin. Tanong po ni blank. Ni Charles Angels. Kung kilala nyo po, daw yan ay sabihan nyo po, mag-ingat, kasama po daw yan sa kakasuhan o papatayin ng Sara Army. Ako to, mga kababayan, Ako po ito. Ayan, mga kababayan, seryoso. Ako po ito, tingnan nyo, special mention. Tanong po ni ating Angels, mga kababayan, kung kilala nyo po daw yan, ay sabihan nyo po, mag-ingat. Kasama po daw yan sa kakasuhan o papatayin ng Sara Army. Kita nyo, mga kababayan, hindi ho natin alam kung hanggang huling live na ho natin ito, dahil nga po, inutos na po ni Pulong Duterte daw at ni Sara Duterte sa kanilang Sara Army na kami daw ho, kasama po ako sa papatayin, mga kababayan, papatayin. Take note ho, papatayin, mga kababayan. Ayan, special mention po, yan po yung litrato ko At siyam na BBM vloggers daw po ang nasa hit list. Siyam, mga kababayan. Sa pang-sampu ako, Pang-sampu ako. Pang-sampu ako, mga kababayan ko. Ayan, Pang-sampu po ako. Yan, ayan, Tapos,
Siyam na BBM vloggers daw po ang nasa hit list ng Sara Army. Kasama po daw yan. Siyam, pang-siyam ako. Pang-siyam ako, mga kababayan, napapatayin. Papatayin na yan, sabi kasama po daw yan sa siyam. At kayo po, yan, si Madam. Putik na yan, mga kababayan ko, Mga kababayan, ayan ho, eto ho. Hindi ho natin ginagawa hong biro, mga kababayan ko. Basta ho, mga kababayan, ako ho, sabi ko nga sa inyo, handa na po ako kahit ano ho mangyari. Ano po? Alang-alang sa pakikipaglaban sa alam nating totoo. Alang-alang po sa bansang ito, inaalay po namin ang buhay namin. Lalong-lalo na po ako. Lalong-lalo na po yung mga kasama natin. Mga kababayan, hindi po ito para lang pansarili, mga kababayan. Unang-una, kilala nyo ko. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, hindi ko ho kailangan ito. Dahil nga po sa nakikita natin na may mali talaga sa mga ginagawa ng kampo ng mga Duterte, kaya po tayo nandito, mga kababayan. Hindi po pamsarili, hindi po kung saan man na interest natin dahil hindi naman po tayo politiko. At hindi naman po tayo kumikita sa flood control scam katulad nila Sara Duterte. Katulad ni Pulong Duterte, putang inang yan. Na hanggang ngayon hindi pa rin niya maipaliwanag kung nasaan yung 52 billion. Hindi po tayo kumikita sa gobyerno. Hindi po tayo kumikita sa mga proyekto. Wala po tayong ibang interes, kundi ang interes natin makapagbahagi ng ating opinion, pananaw, nang sa ganun maunawaan ng ilan, kung may makakaunawa man, yun lang po, wala na pong iba. Pero mga kababayan ko, etong mga ito, kilala ho natin sila na mga magnanakaw, na mga mamamatay tao. Mga kababayan, di ba? Ayan, mga kababayan, maliliwanag ho Tanong po ni, Blanco, kung kilala nyo daw po yan, ay sabihan nyo po, mag-ingat. Kasama daw po yan sa kakasuhan. Kasuhan nyo ako! Papatayin ng Sara Army. Di ba mga kababayan ko? Papatayin! Palalabasin nyo akong nanlaban? Hindi ako manlalaban. Ulitin ko, pag kinasuhan mo ako, kung anong kaso yung ikakaso nila, ulitin ko, hindi ko po ugaling manlaban. Meron naman po akong mga abogado. Marami akong kaibigan mga abogado na magtatanggol sa akin. Para saan? Para manlaban ako. Pwede naman ako magpiyansa. Di po ba? Ulitin ko lang, sinasabi ko lang ito. Para alam mo ninyo na hindi ako manlalaban, pinapaalam ko na sa inyo. Na kung sakali, gumawa sila ng senaryo, gumawa ng warrant-warantan, na hindi dumaan sa due process, tandaan nyo mga kababayan ko. Sinasabi ko na sa inyo, sasama ako, kasama kailangan yung aking mga abogado. At hindi ho ako manlalaban, mga kababayan. Ulitin ko, hindi ako manlalaban o kininayo. Diba? Yan po yun, mga kababayan ko. Ganyan, putang ina, yung mga pagmumukha nila, tignan nyo. Kriminal na ho, Diba? Kaya nga si Leon Guerrero, nakulong yan, Bakit? Kaka-fake news din. Diba? So ngayon, ayan na, tingnan mo. Yung mga tropa ni Leon Guerrero, mamamatay tao talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ho, mga kababayan, mga tao yan, mga demonyo. Kaya kailanman, mga kababayan, hindi tayo kakampi. At hindi tayo kailanman, mga kababayan, sasama sa ganyang mga gawain ng mga putang inang yan. Eto ho, mga kababayan, eto ho, isinend lang po sa akin, kung sino man ho yung mga nandito, may pangalan, top 5 ho, mga kababayan, na mga kakasuhan at papatayin daw po. Di umano na utos ni Sara Duterte dito sa kanyang Sara Army, pati ho ang INC dinadamay po dito, mga kababayan ko. Eto, tignan nyo ninyo. Eto top 5 po pasok. Yan, mga kababayan. Nakikita nyo, top 5 po daw. Sino tong PT?
Yan o, pangalan ko, Sherbera, Pinoy Canada, De Guzman, nakaw! Nulo. Oo. At saka si Patty Bao. Si Patty Bao po ito eh. Ito yung babae no na maganda na lumalaban din po sa mga fake news ng mga Duterte. So, kami daw po ang top 5. Paki-comment na nga lang po mga kababayan kung sino po itong kung sino po itong si PT. Opo ha. Pakisabi po sa kanila. Ito, top 5 po daw. Oo. PT, Sherbera, ako po yon mga kababayan. Top 2 pala ako. Tapos si Alfred De Guzman, mga kababayan, si Pinoy Canada. Top 4 si Nulo at top 5 po si Patty Bao. So meron pang 4 na natitira. Si Pebbles Talakeran, top 1. Yun pala. Akala ko si PT eh. Ayun, nandiyan si PT NG eh. Tignan, ang layo ni PT, ano? Ngayon, mga kababayan, PT, Pebbles Talakera, Sherbera, ako po yun. Wala namang ibang Sherbera na nagbablog ng politika, no? Pinoy Canada, si Alfred De Guzman, si Nulo. Sabihan nyo po, si Nulo, sinabihan ko na. At ito daw po, si Patty Bao. Mag-ingat na daw po. Dahil ito daw po yung uunahin daw po na papatayin at kakasuhan ng kampo ni Sara Duterte at ni Pulong Duterte gamit daw po ito hong sinasabi nila na Sara Army at nakikisali ang INC. Di ba mga kababayan? Diyos ko po. Hindi ko maintindihan mga kababayan, ano bang masamang sinabi natin? Hindi ko lang alam nyo mga kababayan hindi ko alam kung ano bang masamang ginawa natin. Hindi ko po maalala eh. Wala po akong maalalang masamang ginawa tayo. Hindi naman tayo na may make news. Hindi tayo gumawa ng kahit na anong mali. Sa tingin po natin, tayo po ay gumaganti o pumapasubali sa mga batikos ng kampo nila. Di po ba mga kababayan ko? So para saan? Para kami ay tugisin at ipapatay at kasuhan. Mga kababayan ko. Kita nyo ho mga kababayan ko, no? Mukhang ito ho mga kababayan, mukhang tingin ko lang ho, no? Hindi nyo ba kinakaya yung aming balik na batiko sa inyo? Hindi nyo ba kinakaya? Yun lang kasi mga kababayan, kasi tayo naman mga kababayan siguro nagmumura tayo, ayaw nyo ba nun? Nagmumura, pero kapag ka nagmumura ang mga Duterte, pumapalakpak kayo mga putang ina nyo. Yung ba yun? Siguro hindi tama yan, di ba? Hindi tama na dahil lang doon kikitil na kayo ng buhay. Maaari siguro na real talk kami, Maaari siguro na tumutumpak kami sa mga batikos namin sa inyo, kaya kayo nagkakaganya mga putang ina nyo. Ulitin ko, personal, yung iba hindi ko muna isasama. Ako personal, hindi ako natatakot. Bago pa ako sumabak dito, pinag-isipan ko ng maigi. Pinag-isipan ko ng maigi to mga putang ina nyo. Lalong-lalo ka na Pulong Sara Duterte at Basti Duterte. Putang ina nyo. Di ba? Hindi ako natatakot mga kababayan. Oo. Kung ito yung hangganan at ito na yung katapusan ng buhay natin, so be it. Wala akong regrets. Basta ako, at least sa kasaysayan ng politika, masasama at masusulat at mapapanood ninyo at mababalita ninyo, kaya napatayan si Mike Sherbera dahil sa pakikipaglaban niya sa alam niyang tama at prinsipyo niya. Di ba mga kababayan? Di ba? Yun po yun, mga kababayan. Bakit po ako matatakot? Kung yun na talaga ang hangganan ng buhay natin. Dahil sa kagustuhan natin
na mapabuti ang bansang ito. Dahil sa kagustuhan natin na pumanig tayo sa tama. Anong magagawa natin? 'Di ba? Siguro naman may kikwento nyo sa mga susunod na henerasyon ng mga magiging vloggers. Ang mga kanilang content patungkol sa politika. Sabi ko nga kay Nyulo, alam mo kahit mawala man tayo, meron pa rin darating at darating na papalit sa atin. Hindi naman tayo mauubos Mawala ka man kami ngayon, maipapatay mo man kami, Sara Pulong. Darating at darating, baka mas marami pa kami, mas marami pang pumalit sa amin. Diba? Mga kababayan, dahil sa simpatya ng mga makakapanood at makakakita ng ating pinaglalaban, baka dumami pa yung katulad namin. Kaya okay lang yun. Mga kababayan, ano pa ba naman ang gusto natin? Nagawa naman na nating lahat sa buhay natin. Lahat ng gusto ko sa buhay ko, ulitin ko, nagawa ko na sa buhay ko. Kaya wala na akong dapat pa na i-aim. Kundi eto na lang mapabuti sana ang bansa natin katulad ng mga bansa na umunlad na. Katulad na ng mga bansa na karatig natin dito sa Asia na sana mga kababayan ay ganun sana. Yun na lang ang nais ko Dahil ako, alam nyo naman, di ba, mahilig talaga ako magpunta sa iba't ibang bansa. Buwan-buwan talaga yan na nandoon ako para makita, para ikumpara kung anong kulang at kung anong meron sila at kung ano yung ating wala. Yun po yun. At sana dumating man ang pagkakataon kahit na papaano may magawa tayo. Di ba? Natulong sa bansang ito. Yun po yun mga kababayan. Wala pong kahit na Kaya mga kababayan, doon po kay Sara Duterte, mukhang hindi yata sila umokay mula po nung tinanggihan ko po yung ino-offer nila na 300,000. Mga putang ina nyo, inyo na yan. Hindi ko kailangan yung 300,000 nyo monthly. Basta ako, papanig tayo sa katotohanan, mga kababayan, sa alam nating tama. Diba? Sa alam nating tama. Tama, mga kababayan ko? So yan, pakisabihan na lang po. Yung iba, si Nyulo, nasabihan ko na. Yan, i-comment nyo sa mga live nila. Pati Bao, tsaka si Pebbles Talakera, at saka si Alfred de Guzman, si Pinoy Canada, mga kababayan, sabihan nyo, i-comment at mag-ingat, mga kababayan. Sa bagay, si Pinoy Canada, nasa ibang bansa, mahihirapan sila. Si Pebbles Talakera, matagal na itong nagtatago dahil matagal nang may banta sa buhay niya. Ewan ko bakit kami nila Nyulo at ni Patibaw na nandito sa Pilipinas, mga kababayan, ang mukhang gigil na gigil po sila. Diba? Marites Musni, takot sila sa panaginip mo, Boss Mike. Swak sa banga kasi. Yan. Alam nyo, mga kababayan ko, mukhang, alam nyo naman ng mga nasa panig ng kasinungalingan Takot na takot, mga kababayan, sa katotohanan. Kaya ganyan, Lovely Dominguez. Kaya ulitin ko, mga kababayan ko, kung may mangyari po sa inyong lingkod, alam nyo na po kung sino ang may gawa. Ano po? At nakapagpa-blatter naman na po kami, mga kababayan ko, yun na po yun, mga kababayan. Wala Oo, ano pala ngayon, Mayo 27? Our beloved Boss Mike Cervera.